Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa ating programang Moms at Heart. Ako pa rin po ang inyong Mommy Bessie Rios at patuloy po tayo na nagkakaroon ng pag-uusap-usap patungkol po sa ating theme for this month of October na may kinalaman po sa mga guro. And for this time, ito po yung highlight, no? Dahil tayo po ay makikipagsaya, makikipagkala, no? At i-recognize po natin ang isang institusyon na may kinalaman sa pagtuturo. Pero ito po ay kinalaman lamang sa pagtuturo para po sa mga batang-bata, or what we call the pioneer in teacher education for early childhood or the young or youngest learner po sa ating pong bayan. So tayo po ay makakarinig ng mga kwento, none other than mismong presidente po na mag-share sa atin who has been with this institution for the past 37 years. Naku, 3 dekada at ang kanila pong institusyon which is Harris Memorial College ay 100 years na po. So we would like to welcome our guest for this afternoon, none other than Dr. Christy Manabat, ang presidente po ng Harris Memorial College. Good afternoon. Magandang hapon sa aking colleague na educator, professor, no? Rolled into one at palagay ko ay mukhang magka-dekada na rin tayo sa edad. So, magandang hapon, Dr. Christy. Magandang hapon din, Dr. Bessie. At ako'y nagagalak na magkasama tayo ngayon sa isang mahalagang programa. Yan. At nakakatuwa po, no, para sa ating mga momshies dahil sobrang formalidad po ang aming tawagan kasi lulutang po yata ang aming mga gawain sa akademya, no? Ako pa rin po ang inyong mami ng bayan. Pwede naman din po na pang-akadim at ang madalas po nga pong sinasabi, ang mga bagay na aking kinuha, no, sa ating mga iba't ibang degrees ay para lang po sa gobyerno. Dahil yan po sa akin. So for this afternoon, masaya po ako na kasama ang Pangulo ng Harris Memorial College. At ang Harris Memorial College po ay isang institusyon na ito po yata ang pinakamatagal na institusyon on teacher education sa atin pong and yung Christian education. Ano po? Di po ba? Tama po ba, Dr. Christy? Particularly on kindergarten education in the Philippines. Mm-hmm. Una at pinakamatagal na paaralan ang Harris Memorial College. Yes, kasi naaalala ko nung ako ay nag-aaral at yung aking libro na binabasa ay mga 1974, nakalagay doon ang Harris Memorial College bilang pioneer ng early childhood education. So yun na, dinilinaw po. Salamat Christy sa paglilinaw ng bagay na yan. Ang Harris ay nangunguna at ito ay centennial celebration ngayon kasi 1920. Tama, Dr. Bessie. Oo. Centennial celebration ng Harris Memorial College as the pioneer in kindergarten education in the Philippines by being the first school to set up a kindergarten in the country in 1922. Kaya itong taong ito, 2022, we have been celebrating the centennial of Harris as the pioneer in kindergarten education in the Philippines. And for that, we are so grateful and so glad for this legacy that God has made possible for our school, serving both private and public schools throughout the country and in other parts of the world.
Naku, nakakatuwa, no? Parang papalakpakan talaga natin at ibibigay natin ang glory sa ating Panginoon who's the master teacher, no? So, tama po, no, mga mamshis, no? Dahil ang kindergarten education ay nagsimula dito sa Pilipinas, yung pag-aaral po dito, no? 1922. And ngayon, Yes, 2022. So, tama, 100 years na siya. years. Dr. Chrissy, naisip ko lamang, kasi pag sinabi nating early childhood education, nung araw kasi kinder ang tawag dyan eh. Puro kinder, Yes, puro kinder. At nung araw, hindi siya masyadong binibigyan ng pansin. Kasi pag sinabing kinder, hindi siya pang lahat eh. Para, alam mo na, doon sa angat sa buhay, yan, magki-kinder ka, no? Pero like ako, hindi ako dumaan doon. Pagpasok ko ay doon ako. At hindi ito dati yung binibigyan ng pagpapahalaga. So, in your memory, no, yung pioneer ng Harris, bakit kaya siya nag-venture dyan sa kinder education? At napakaaga pa, no? Pre-war days ng 1920. Ano yung oo. naisip niya? Oo. Ang nagtatag, ang unang guro ng kindergarten education sa Harris Memorial College ay si Brigida Garcia Fernando. She was a fresh graduate of Columbia University Teachers College in the USA. Right after graduation, she chose to be a part of the teaching ministry of Harris by serving as the first kindergarten education teacher of the then Harris Development Center for Children. Nakatutuwa kasi naniniwala siya sa pangitain at misyon ng Harris Memorial College na hubugin ang bawat bata at maging katulad ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba yung sinasabi sa Matthew chapter 2 verse Luke 52, tama ba 'yon? Na and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and people. That is the commitment of Harris Memorial College. And that is the reason why we continue with our kinder education program. Kasi naniniwala ang Harris Memorial College at kami lahat na ang pinakamahalaga ay excellence in character. Excellence in education is secondary. Mahalaga sa Harris Memorial College na ang bawat kindergarten, early childhood education pupil ay makakilala at makaranas sa Panginoon sa pamamagitan ng guro na nagtuturo at naghuhubog sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang buhay na makilala si Jesus na siyang the greatest teacher of all times. Yes, naku, agree na agree ako dyan. At gusto ko lamang bigyang diin yung sinabi mo na Harris Child Development Center. Kasi over the years, parang nag-iba-iba na ang tawag, di ba? Nagkaroon na tayo ng daycare center. Yan. Doon tayo ng ECCD, no? Early Childhood Care and Development Center. Pero dahil ako ay naroon ng program ng Centennial Celebration ng Harris at nakikinig ako, kaya Dr. Insyong. So sa ating pong ma'am, si Dr. Insyong po ang namumuno sa ating ECCD Council. So ngayon, meron na tayong ECCD Council. Noong araw, wala yung mga yan, ano? At Yes. sabi po niya na, I think, kung tama intindi ko, ay hindi na daw po tatawagin daycare. Kung hindi, child development centers na. At parang ibinalik, ano? Yung unang tawag na ginagamit ng Harris, no? Kaya mukhang binibigyan talaga ng pagdudugtong doon sa mga nasimulan ng Harris 100 years ago. Ayun. Yes. Nakakatuwa naman, no? Well, nabanggit mo rin na napakahalaga ng character formation. Ano yung nakakalungkot ngayon kung mga bata natin? Batang-bata pa lamang at ano-ano na ang kanilang ilalagay na ginagawa sa isip nila, di ba? Very challenging, ano? So, parang kasi
noong 1922 when Harris was started, hindi pa maraming working moms palagay. No, hindi pa. Oh, I would like to believe na kahit yung mga magulang nun ay nagtatrabaho na rin parehong ina at ama, no? Kaya mahalaga na yung mga anak nila ng mga bata, sabi mo nga ano, may kakayanan financially. Pero kasi sa United Methodist Churches in the Philippines, maraming mga preschools at affordable yung school fees. Kasi nagsimula ang kindergarten education na offered ng Harris na siya nagtitrain ng mga kabataang babae, no? Halos mga kababaihan. Ngayon may kalalakihan na rin. Para sa Deaconess Ministry, either na mag-major sila in kindergarten education or Christian education. Ngayon, ang pananaw at paniniwala ng Harris Memorial College at saka ng United Methodist Church sa Philippines, itong kindergarten education ay bahagi ng ministeryo ng Christian Education Ministry ng Church. Bahagi siya. Kaya inaabot yung mga bata na mga kindergarten school ages sa mga baryo-baryo, sa iba't ibang lugar, sa mga probinsya, kahit mahirap ay inaabot. Kasi nga, ano to extension ministry, no, mission arm of the Christian Education Ministry, particularly ng United Methodist Church. Pero syempre, nag-evolve yan. Kaya meron na rin kinikater talaga ng mga may kaya financially. Pero nananatili yung spirito ng pagiging mission school. Kaya may mga scholarship na binibigay sa mga bata na gusto mag-aral sa preschools ng United Methodist Church na ang karamihan, ang nagtuturo dyan, graduates ng Harris in kindergarten education. Yes. At siguro, naisip ko lamang, sa tagal ng panahon, 100 years ay napakarami na siguro kumbaga sa produkto ng Harris nakakalat sa buong mundo. Nagkakaroon na sila ng mga impact sa iba't iba nilang ginagawa. At ang isa dito na I would really like to highlight ay yung syempre hindi ka makapagtuturo, hindi ka makapagbabahagi ng isang bagay na wala sa iyo. Kasi kapag sinabi natin na ang mga bata ay gusto nating hubugin sa katuruan ng Panginoon na holistic, and the child grow, di ba? Sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, di ba? Damdamin, lahat yun. At in favor with God and man. Hindi lang God, Kasi kulang, kailangan when you're in favor with God, you should also be in favor with man. So, gusto ko lang itong bigyan ng papahalaga na ang paghubog ng Harris doon sa mga guro para ay makaganap sa ganung tungkulin. Kasi yun ang layunin, parang eto si bata, yan ang layunin sa bata, eto ka guro. So paano mo itatawid yun, Bilang isang institusyon na nagtuturo at naghuhubog sa gustong maging guro, ay ano ba yung mga paano ba ito isinasagawa sa ating mga bata, Kasi, di ba, mga bata yan, mga teenager, di ba, lalo sa ngayon, Ilang taong ka na sa Harris, Dr. Christy? 37, this is my 37th year. Wow, 37 years ka Dito na sa Harris Memorial College. I started 1985. But as the 5th Filipino president of Harris Memorial College, nagsimula ako ng 2008. And this is my 15th year. So nakita mo yung sinasabi ko na parang evolution. Kasi when you look at the college students nung pumasok ka dyan, na 1977. 1977, We haven't started my first year in Harris. Pero diyan ka rin graduate sa Harris? Yes. So in 1977, you were a college student then? Yeah, I was a freshman student. 1977, okay. Yes. So, ikumpara natin, so 1977. And then, 1997, 20 years later, di ba? So, nakita mo yung evolution ng kakaibang college ngayon, Mm-hmm. And
paano ito naitawid ng Harris, no? Lalo na kung titingnan pa natin, so 1997, 2007, di ba? So ilang years na yon from the time that you graduated, no? And then you rose to the position ngayon ng bilang presidente ka ng Greece, no? So parang kitang-kita mo yung pag-evolve, no? So, Mhm. well, let's first talk about the evolve. Nakita mong parang lutang na lutang. Ano yung nakita mo na parang, kasi 1977, college ka, di ba? And then, Yes. sabi ko, fast forward, 1977 to 1997. So, next batch ito, nasa isip ko, 20 years later. And Aha. then, 2007. So, that's about 30 years na. So, syempre, yung gumaganon yung mga bata natin. Kapansin-pansin na isang pagbabago sa kanila. Uh, in terms of my field of concentration, Christian education major ako, no? I'm not a kindergarten education graduate, but being an alumna of Harris Memorial College, nagdestino sa local church at ngayon ay nagsisilbi na presidente ng Harris Memorial College. In terms of curriculum, we abide by the provision from the Commission on Higher Education. Siyempre, kapag ang Commission on Higher Education, ina-align yan, gustong maging relevant siya to the needs of the times. So, nagko-comply doon ng Harris in terms of curriculum. Of course, may mga sa bawat domains ng pag-aaral, constant yung holistic education development of the students for a Christ-like life and service. Hindi nawawala yon. And then yung our philosophy of learner-centered education, mahalaga yung nature, yung needs, yung context ng estudyante para mas maunawaan at yung maipoprovide na teaching learning experiences ay magiging meaningful sa kanila. Ngayon, itong mga nagtuturo naman natin na graduates ng Harris, lalo particular dito sa Harris Memorial College at sa maraming mga preschools connected with the United Methodist Church in the Philippines, sila yung mga diakonisa. Tawag sa amin mga diakonisa no? Coming from the root word diakonia, which means service. So ang pagtuturo, it's a ministry, it's a service. So we teach from the heart. No? Sabi nga ni Pia Wurtzbach, I am confidently beautiful with a heart, no? May puso sa pagtuturo. It's not just intellectual, it's not just academic. It doesn't change a person. It doesn't change a child, no? The child needs to experience the love of God in concrete ways. So sa pamamagitan ng buhay mismo, the person of the teacher, kung sino man itong guro na ito na pinili, tinawag ng Diyos sa ministeryo ng pagtuturo, ng paghuhubog sa isip, sa puso at buhay ng mga bata, that matters the most. So yung training nila sa Harris in kindergarten education ay tumutulong sa kanila na ma-internalize na yung pagtuturo ay isang paglilingkod at pagpapatuloy ng mahalagang ministeryo na ginawa ng ating Panginoon. Yan. Kaya doon nagkakaroon ng uniqueness at pagkakaiba at nagiging meaningful on the part of the teacher and of the children. Yan, okay. So mga mamshis, tayo po yung tinatawag na first teachers ng ating mga bata. Bago natin sila isali, no? Doon sa mga inilalarawan ni Dr. Christy na mga guro para sa Child Development Center or Kinder Education ba ay dumaan po muna sa kamay ng mga mamshis, no? Kaya kailangan ay lakipan, sabi ni Dr. ng puso, no? Hindi lamang po sa kaisipan. Kaya po, naku, may mga iba tayong mga minsan ginagawa, yung minsan may katabi tayong pamalo, no? Keep ang puso dyan, Meron tayong napot, no? Sa bata, kapag. Yan, So, ito po ay hindi lakip yung puso doon. Medyo meron
po naman dagdagan ng mga iba't iba pa po no, na bahagi upang tayo po ay tumindig bilang mga mamshi sa ating pong kaganapan to teach. Ay pakinggan po natin si Mamshi Malu Tumuran Dionisio para po sa kanyang Fit to be Mom. Health and wellness ng mga pusong ina ang bida. Fit to be mom. Magandang hapon mga moms at heart. Mami Malu Dionisio Tumuran po para sa mga reminders how to be fit to be moms. Tuunan natin ngayon ang pangangalaga sa ating kaisipan. Aba, mahalagang pangalagaan ang mental condition. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 8, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ang mga bagay na ito. Sadyain daw maging intentional kung ano ang pinapasok sa kaisipan. Halimbawa, kanino laging nakikipag-usap? Anong television shows at pelikula ang pinapanood? Anong klaseng aklat ang binabasa o hindi nagbabasa? Kasama din ang fan activities na kinagigiliwan. Hindi dapat mag-enjoy sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang mental self-care ay ang pag-iingat na pahintulutan sa ating isipan ng mga bagay-bagay. Ano ang ibig sabihin ito? Image ang ilaw. Paano mag-turn off nito? Let's think na ilaw ka. Yan ang gagawin sa isipan. Mag-turn off ng mga isiping hindi makapagbibigay ayon nga sa Philippians chapter 4 verse 8. Ng katotohanan, galang, kalinisan, pagiging kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan, at kapurihan. Hindi ito pagtaka sa katotohanan o pagiging manhid sa mga nagaganap. Sasadyain lamang na palitan ng kasiyahan, kapayapaan at pagpapasalamat ang laman ng isip. Sa halip ng mga bagay na magbibigay ng alalahanin, galit o lungkot. Gawin ang mga sumusunod upang pasiglahin ang mental condition. Una, haplusin o yakapin ang pet animal. Ang katawan ay makapagre-release ng endorphins at iba pang feel-good chemicals in the brain sa ganitong gawain. Pangalawa, makipagbanding sa mga kaibigan o ingat nga lang sa tema ng usapan at iwasan ang mga toxic people kahit nga minsan kapamilya pala. Sandali lang naman yan. Pangatlo, magkaroon ng me time. Drinking tea, coffee, juice. Pasyal sa park at mall. At iba pang gawain specially enjoyable gawing mag-isa. Pwedeng outside din, staring at the sky, enjoying the clouds or stars. Hay, ang sarap ng feeling niyan mga moms at heart. Pang-apat, say no to someone asking you to do something na medyo hindi ka comfortable. Huwag oo ng oo dahil nakakahiyang tumanggi. At pang-lima, put on some nice scented lotion. Amuyin. Scents make one feel good as well and the mind will be rested. O di ba mga moms at heart? Praktikal na mga bagay na sadyain para sa maayos na mental condition. Pero ito ang main key sa lahat. Isang pusong mapagpasalamat. Iba ang dulot ng pusong mapagpasalamat sa anumang bagay na kaloob ng Panginoon. Ang isip na puno ng pasasalamat ay lalayuan ng mga isiping hindi makabubuti. Sana po ay nakapagbigay paalala ang inyong Mami Malu para higit na maging fit to be mom ang mga pusong ina. Thank you so much, Mami Malu, sa iyong mga ibinahagi to be fit para sa ating panawagan as momshies. Alam niyo naman, ang mga momshies, napakarami po nating mga ginagawa at minsan kahit yan hindi natin dapat gawin, ginagawa pa rin natin. Ayan. Mami Bessie Rios po sa pagpapatuloy ng ating programang Moms at Heart at medyo akadim po ang ating pinag-uusapan pero mahalaga rin po na ating itong maintindihan dahil tayo po ang unang guro ng ating. Sama ko po ang president ng Harris Memorial College. The college that started in 1922 para po sa pagtuturo sa mga kinder education. Yan. So, Dr. Christy, sa tagal ng Harris, no? Siguro magkwento ka nga, no? Yung paano
ano nagiging makatotohanan? So, siguro isang karanasan na nakita mo, no? Na itong Thrives Light na sinasabi, itong duro ng embodiment of that Thrives Light, tumawid na ngayon sa eskwela. So, meron ba Oo. story tayo Siguro, dyan? Dr. Bessie, siguro dalawa. I'll try. Minsan, I heard, no, sa mga informal na kwentuhan, yung kindergarten pupils sa Harris Memorial College, yung prayer, it's an integral part of the curriculum. No? Mahalaga yon sa paghuhubog sa kabuuan ng buhay ng mga bata para makakilala sa Panginoon at maging mabuting mga bata sila tulad ng ating Panginoon. One time, ang kwento ay sa bahay, kumakain, na mealtime. Kumakain na yung mga magulang, mga kapatid. Sabi nung kindergarten pupil ng Harris, let us pray first before we eat. That's what our teacher taught us to do. I felt so happy. Sa akin, malaking tagumpay yun. Na ang bata, ma-recognize niya at magawa niya na kilalanin ang provider ng pagkain, ang Panginoon. At dahil dito, dapat magpasalamat. That is character formation. Napakahalaga niyan. Maraming mga tao hindi na nananalangin eh. Much more, magpasalamat sa pagkain na mula sa Diyos. Kasi yung lakas at buhay natin, we cannot do it our own. Our lives, our strength, our skills, whatever gifts we have, are gifts from God. Kaya itong bata na ito natuto. Another, merong isang distinguished graduate ng Harris Development Center for Children in the person of Miss Doris Ho. She is a very successful businesswoman. Isa siya dun sa may-ari ng RHL, yung Times Plaza. And we happen to have a personal meeting. Kasi nag-meeting yung board ng RHL, Times Plaza, owned by Harris, under lease with RHL. Isa si Doris Ho na partner doon. And then Harris Memorial College. Pinag-preside niya ako ng meeting ng Board of Trustees. At pagkatapos nagkwentuhan kami, sabi niya, I am a graduate of Harris Development Center for Children. Aba, ang ganda-gatuan-tuwa ako. Tapos ang binanggit niya, very distinct sa akin. Sabi niya, yung daw mga kasama niya sa bahay, tinuturuan niya on how to share. So yung mga newspaper, sige, pagbili nyo yan. So magkano pagbibilan nyo, then you share it. No? Down to earth. Ako ay natuwa doon sa value na yon. Paggalang, pagkilala sa tao, ano man ang kalagayan, status, economic status sa buhay, pinahahalagahan. For me, it meant a lot. For me, Harris has successfully penetrated in the life of Doris Ho. Who she is. Sabi ko nga sa kanya, kung sino ka man ngayon na nag-speak siya, I believe God has used Harris of who you are now. Kaya napaka-foundation yung first 7 years eh. At saka yung kindergarten education, napakahalagang stage ng education ladder sa ating bansa. Correct. At kaya nga po mga mamshis, kami po ay nananawagan sa pamamagitan ng mga sinasabi ni Dr. Christy na sana po ay bigyan natin ito ng halaga. Uriin kung saan natin ipapasok ang ating mga kabataang nagsisimula, no? At ang isa pong kapansin-pansin ngayon, no, Dr. Christy, di po ba? Anong araw kailangan, 6 years old, di ba? Naalala ko ako, magpa-6 pala. Magsi-6 ako nung pinasok ako, so medyo maaga na yon. Pero ngayon may mga bata na toddlers pinapasok na, mga years old. Meron din naman tayong tinatawag na infant development classes, no? So nandoon yung mga bata, no? At natutuwa po ako dahil yun po yung subject na tinuturo ko sa Harris, no? Yes. Toddlers, program, no? So at isa rin pong dagdag katuwaan dahil nabanggit ni Dr. Insyong ng ating leader ng ECCD Council sa Pilipinas,
gusto daw po no ng atin pong batas kasi may batas na tayo diyan di ba? Yes. Sa ECCU. Kindergarten Education Act of 2013. Opo, yes, 2013. And ang sabi po niya ay mas bibigyan daw ng inspirasyon na mag-set up nitong mga infant and toddlers. Yeah. Well, nakakatuwa po siya pero nakakatakot din sa isang banda. Dahil bakit nakakatakot? Marunong ka bang magturo yan? Yes. Alam mo ba yung itong baby na to na punong-puno ng kamalayan? Kasi hindi na po uso yung sinasabi no, na walang malay. No? Punong-puno ng kamalayan baby na yan. Ay, alam mo bang turuan? O ma'am, so simpleng-simple lamang po. At yan po ay natalakay na rito ng isang guest natin na yung baby niya ay natutong sumigaw kasi yung kapatid ay sumisigaw. Pero nung naturuan na itong si kapatid na nagtutone ng boses, abay kapansin-pansin. Si baby hindi na rin na ganyan, di ba, no? Baka marunong na siya ng modulated na pagsasalita at pagpapahayag, no? Kasi minsan tataka tayo, ba't ang lakas-lakas magsalita nitong batang ito, no? Sigaw ng sigaw. Kasi po, yun po yung naging kasanayan sa atin, eh. Kung hindi, parang sinanay natin yung bata na kung hindi sisigaw, tutugon, no? So, mga mamsis, hindi po ito tama. O di kaya naman yung minsan nagigisa ka, di ba, no? Dr. Chrissy, nagigisa ka ng mga ano. Tapos tatawagin yung anak niya. Siyempre, hindi naman niya nakikita yun, di ba? So, anong pang tawag natin? Eh, di sigaw. So, hindi din po ito maganda. Maganda po ay tigilan muna yung ginagawa natin, lapitan itong batang ito, unin ang kanyang atensyon, hindi sa pamamagitan ng sigaw. Ayan, Right. no? So, yun po yung ating gustong matutunan. At nabanggit mo yung kanina ay sharing, ano? Kasi yung mga bata, hindi nila nature, di ba, mag-share? Yung mga bata, let's say 3 years old, no? Mag-share yan. Minsan, napakatiting kukurot ng maliit, di ba, isusubo sa'yo, di ba? Pero maliit lang, no? I don't know, I have come across a research, no, na inexplain yung behavior na yon. And nilink nitong research sa math. Kasi di ba yung mga bata, hindi pa sila marunong 1, 2, 3. So wala pa silang ganong kamalayan. 1, 2, 3, 4, 5. Di nagtutugma, di ba? So wala silang malay daw. So based on that research, ang sabi nila, yun ay isang dahilan kaya hindi siya nag-share. Kasi hindi niya, kung meron siyang 5 cookies, no? Kukunin ng kapatid yung isa at yung isa kapatid. O di may 3 pa siya. Eh dahil hindi nga siya marunong magbilang, wala siyang concept of counting. So akala niya, akin yung 5 cookies na to, no? Hindi ako mamimigay, baka maubusan ako. So, nagkasta ko yung research na yon, sabi ko, okay, may explanation pala. So, sa mga momshies, ang kailangan sabihin niya sa bata, anak, kahit ibigay mo yung isa, may natira pa, meron ka pang natira. So, ang role natin as adults ay turuan natin sila to imagine, no, na maintindihan nila in their own, no? Yan po, di ba, yun ang tinuturo natin, no? Kaya yung aking mga estudyante sa infant and toddlers, lagi kong sinasabi, hindi kinder education ang pinag-uusapan natin, infant and toddlers. Hindi nyo sila tatawagin that they are in a classroom. Kasi lalo infant, iba yung itsura ng kanilang kapaligiran. How they will learn is based on all their senses na hindi naman nila na-explain pa. So yun, yung mga class to class, no? So, nakakatuwa po yung sinabi niyo kanina that si Dr. Ho na ba siya ngayon? Doris Ho. Si Doris Magsaysay Ho. Yes, oo, na sa kabila ng siya ay pinagpala ng Panginoon, ano? I think sila ay may-ari ng Magsaysay Shipping na yan. Yes. So, natutuhan niya yung sharing. And very, very simple. Mga recyclable, di ba? Na mga bagay pa yung binibenta nila. So, itawid ko, hindi lang sharing, kasinupan. Di ba yung masinop? Halaga, dun sa mga bagay. Sa halip na itapon mo na yan, gupit-gupitin mo, pamunas mo ng kung saan-saan, sinupin mo, pwede palang ibenta at i-share ang pinagbilan. No? Nakakatuwa talaga. Saka yung spray na sinasabi mo. Pipick upin din natin yan, no, mga mamshis. Isang bagay po, kaya ang ating mga bata, bakit naman nadidepress, no?
Kasi hindi nakikita na magpasalamat, no? Kulang yung pagpapasalamat at hindi lang sabi mo pagpapasalamat kung hindi makita sinong pasasalamatan, si Lord. Mhm. Si Lord at pag ginawa natin 'yon ay hindi na tayo bababa yung ating mga incidents ng depression. Kasi depression ay nakatabi diyan sa expectations, di ba? Hindi ko 'to nakuha, hindi ko 'to gusto ko pa 'to, tsaka ito pa, tsaka ito pa. So hindi mo siya nakuha, ayun, ma-disappoint ka na, ma-depress ka na. Mhm. Instead of kuha-kuha, share, and thank you, di ba? Very simple, but medyo mahirap. Okay? So bago kita balikan at may mga itatanong pa ako sa iyong huling bahagi, ay gusto ko munang tawagin ang ating isang feature, si Mommy Weng de Rosario, para sa kanyang sharing ng heartbeat portion. Mommy Weng? Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Magandang hapon po mga moms at heart. Narito po ang ating heartbeats mula sa inyong Mommy Weng del Rosario. Kailan ba nagiging matunog ang salitang principal o guidance counselor? Hindi ba't kapag may disobedience and violations ang mga estudyante? Pinag-uusapan sa buong klase. Nako, na principal's office o na guidance office si ganito? Tila sa mga ganitong sitwasyon lang nakikilala ng mga estudyante ang kanilang principal at guidance counselor. Samahan niyo nga po ako mga mamis at alamin ang kahalagahan ng kanilang role sa buhay ng mga guro at ng ating mga estudyante. The principal and the guidance counselor work together behind the scenes but with a strong impact to the learners. Ang ating punong guro po ang namamahala sa pangkalahatan upang magkaroon ng orderly operations ang ating eskwelahan. Responsible din in providing leadership in the development and implementation of all educational programs and projects. Isa sa vital roles ang makamit ang hangarin ng gobyerno na magkaroon tayo ng quality basic education. Maraming kinakaharap na mga challenges ang ating mga guro, lalo na ang principal sa bagong sistema ng ating edukasyon, ang K-12 program. Samot-saring mga pangangailangan pa para ma-implement ito ng wasto. At sa tulong naman ng ating guidance counselor, natutulungang hubugin ang mga bata sa tamang pag-uugali na napakahalaga upang makamit ang kahangaring magkaroon tayo ng globally competitive students. Bigyan pugay po natin ang ating punong guro sa napakahalaga at mabigat na role sa ating school. Sabi nga, you can have a great teachers, but if you don't have a good principal, you won't have a good school. Naway magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mommy Weng po para sa Heartbeats. 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 A heart that believes in the Spirit. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Mommy Weng. At okay, so ito na po ang ating final lap sa ating programang Moms at Heart. Patuloy po ang inyong Mommy Desirio sa pag-share kung ano na po ba ang mga kaganapan sa isang institusyon na nanguna sa kinder education, not just for some years, but 100 years. At ito pong broadcast na ating ginagawa ay ito po yung parang pinaka-highlight ng 1-month celebration ng Centennial dahil college na ito, Harrison College ay tuwang-tuwa sa favor na ibinigay ng Panginoon. Sila ay ginamit in early childhood education. Kasama ko po none other than the President, si Dr. Christy, tungkol po sa mga sharing and the joy of the leader is to see ano ba nangyari sa kanyang mga flock before. Okay, so would you like to continue on sharing? Yes, yes, Dr. Bessie. Nakatutuwa at ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi hindi namin na-imagine nung palang mga maliliit na mga bata, kapag nahubog through the kindergarten education, particularly ng Harris Memorial College, ay malayo pala nararating. Halimbawa, yung dating Supreme Court Justice Andres Narvasa, he was a graduate of the Harris Development Center for Children. Talking about justice, Supreme Court Justice Andres Narvasa was a graduate of the Harris Development Center for Children. Sino pa? Si Dr. Tranquilino Elicanio. Siya ay dating president
ng Philippine Cancer Society. So, health ministry naman yon, no? Health ministry. And our former president of the Senate, si Vicente Soto III, ay graduate din po ng Harris Development Center for Children. No? Of course, nabanggit ko na si Doris Magsaysay ho. And another, si Attorney Harry Roque, the former spokesperson of President Rodrigo Duterte, was also a graduate of the Harris Development Center for Children. Mga magulang, napakahalaga po ng kindergarten, early childhood education sa mga bata. Ako po naniniwala na I have a strong conviction na ang pinakamahalagang level of education, which is basic and foundation, is the early childhood education. No, from ages 1 to 7. Bakit po? Ayon po sa mga sociologists, ano man po ang matutunan ng bata mula sa edad 1 hanggang 7, kasama dyan yung infant, toddler, kindergarten, permanent na po iyon. Mahirap na po mabura iyon. At ang mahirap, i-unlearn yung mali. Kaya napakadelikado ng pagtuturo sa early childhood education pupils. Ito, hindi lang kailangan ng expert tayo. Hindi lang kailangan ng expert na magtuturo. Kailangan may puso, may pagmamahal. Kasi yun ang tatawid. Yun ang matatandaan ng bata. Hindi yung mga different subject areas. Ang matatandaan nila, minahal ako ng teacher ko, kahit ako ay magulo, kahit ako ay nananakit, kahit ako ay sumisigaw, kahit ako ay nagkakalat, mahal ako ng teacher. Kasi may puso yung teacher. Kasi gusto ng teacher na yung bata na tinitingnan niyang nilikha sa wangis ng Diyos ay maging mabuting bata tulad ni Jesus. Mga mamshis, huwag po kayong manghihinayang na hindi ipasok ng mga anak sa kindergarten educations na at particularly, anong choice of school? Anong school ang pupuntahan? Mahalaga po na ang kindergarten school na pagdadalahan ninyo na inyong mga anak, lalo na po, kasama po ito sa formal educational system ng Pilipinas, na po, yung K-12. Pumili na po tayo ng paaralan na maghuhubog sa inyong mga anak na maging mabuting anak, maging mabuting tao, na may takot sa Diyos at responsabling mamamayan. Yan ay ang Kristiyanong paaralan na nagtuturo hindi lang ng academic sa isip, kundi formation of character like that of Christ. Kaya ako, Dr. Bessie, hindi mahalaga sa akin yung PhD. Ang mahalaga, ano yung foundation na tinuturo natin sa mga bata. Who the teacher is matters. Lalo na kung siya ay katulad ni Kristo na nagtuturo. Mahalaga po yan, mga mamshis. Ako, nakakatuwa naman. At sana mga mamshis ay matatakpo sa isipan natin, no? Na hindi rin po minamadali ang kakayahan ng ating mga bata sa academics, no? Dahil minsan yan ang una nating tanong, papasok sa kindergarten, itong batang to kailan sumulat agad, magbasa, di ba? Magbilang, no? At kung ano-ano pa ng mga academics. Kailangan po muna yung paghubog ng isip ng kanyang puso, no? Yung character formation na tinatawag. So, last question ko sa iyo, ano yung inspirasyon mo sa pagtagal mo dyan ng 37 years sa Harris? Oo, 37. Mula pa noong ako ay tinawag at pinili ng Diyos na maging diakonisa, mag-aral sa Harris, magtapos sa Harris, nakapag-aral ng graduate studies. Iisa lang naman ang dahilan maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng teaching ministry. Yes. Because yung pagtuturo ay isa sa mahalagang ministeryo ng ating Panginoon. Kasi paghuhubog ito ng buhay ng tao, kung paanong magiging maayos ang kanyang buhay at kinabukasan at magiging instrumento ng pagbabago ng buhay ng mga bata. Sa kindergarten,
sa church, kabataan, mga magulang, na magkaroon sila ng personal na karanasan sa Panginoon. Kasi yan ang magbibigay ng totoong kahulugan at kabuluhan ng buhay. Hindi po yung mga kayamanan, mga magulang, mga mamshis. Ipoprovide po ng Panginoon yan. Matthew 6:33. Hanapin muna natin ang kaharian ng Panginoon. Lahat ng bagay ipagkakalob sa atin. Kaya po, if our heart is after God, after our Lord and Savior, everything follows more than we could imagine. The best binibigay ng Panginoon. So, ibigay po natin yung the best education sa inyong mga anak sa pamagitan ng pagpili ng paaralan na maghuhubog sa inyong anak na maging mabuting anak, maging mabuting tao, maging mabuting kapwa, maging mabuting mamamayan. Posible lang po iyan kapag ang kindergarten education ay nakatanim sa pag-ibig ng Panginoon. Excellence in character, excellence in education, magiging pagpapala po sila sa marami. At palagay ko po matutuwa ang magulang kapag pinupuri anak, ay ang bait ng iyong anak, ay ang galang ng iyong anak, ay kahit siya matalino, humble siya, siya mapagkapwa tao. Mas masarap pakinggan yun kesa sa ang talino niya, very successful, and yet ang sama na ugali. Hindi kayo proud niyan, mga mamshis. Maganda na po yung maganda na ugali, may pakikipagkapwa, may pagmamahal, at mahusay pa. Yan po yung pinoproduce ng Charis Memorial College at ng iba pang mga preschools ng church. God bless you all. Yes, maraming salamat po sa inyo. At purihin po ang Panginoon at sana po ay lumawig pa, no? Moving towards from 37 to 50 years, no, ang inyong service. All because the Lord just chose you to be there. Thank you so much, Dr. Christy. You are welcome, Dr. Bessie, at pagpalain po kayong lahat ng mga magulang. Mahirap pong maging magulang, but the Lord is always with you. Salamat din po, Dr. Bessie, sa inyong mahalagang radio ministry, Moms at Heart. Thank you, thank you. Sa lahat po na nakikinig, at ang mga lahat ng taga-Haris, mga faculty, staff, students, sa Basic Education and College, sa aking family, sa United Methodist Church, sa inyo pong lahat. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po mahalagang tayo ay nasa Kanya. Amen, amen. God bless. At siya na naman po nagtatapos ang ating isang pagsasama-sama dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Maraming salamat po sa mga karanasan na ibinahagi sa atin ni Dr. Christy na napakatagal na nga pong mga bagay-bagay na naganap. Siyan po sa ating kauna-unahan na institusyon para po sa paaralan ng mga bata. At tunay naman na dami na po nakagraduate dahil 100 taon. Aba, hindi po ito biro. At kung inyo pong napapansin, ay madalas po niyang sinasabi ang role ng ating pong master teacher sa lahat po ng mga kaganapan na ito. And hindi po tayo talaga nagtatapos sa ating pong programa nang hindi po tayo nagkakaroon ng closing prayer. And for this time, as part of this advocacy, at tunay naman po na ilang dekada na rin ako dito sa ating early childhood na mga gawain, I'd like to close us in prayer. Maraming pong salamat sa iyo, aming Panginoon. Tunay po na dakila ang iyong pagmamahal sa amin. At ito nga pong kadakilaan ng iyong pagmamahal ay nais mo po na mula sa amin ay amin din pong maiparamdam sa mga bata na ipinagkatiwala mo po sa amin. Tulungan mo po kami, aming Panginoon, ikaw po ang aming master teacher, na maisagawa po ito sa buhay ng amin pong mga bata. Salamat po, Panginoon, dahil hindi po kami ang kikilos, hindi po ang aming kaisipan, hindi po ang aming kakayahan, hindi rin po ang aming mga tinapos na mga kung ano-anong degrees, kung hindi ang iyong habag at ang wisdom na nagmumula sa iyong mga salita, ang siyang amin pong pagsasama-samahan na pananampalatayahan that all these things na amin pong ginagawa, magagawa po namin for your honor and glory. In Jesus' name, Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat na sa amin po ay sumama. Kayo po ba ay naka-view
itong ating programang Moms at Heart over FEBC Radio TV o sa mga Facebook na mga Memo ni Mommy, Moms at Heart or 702 DCAS FEBC Radio. Pwede rin naman po na very simple, nakinig po kayo sa 702 DCAS AM1. Lahat ng yan brought to us dahil tayo po ay active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mommy Beserios po, muli na naman nag-iwan sa inyo ng isang masaya, masigla at pinagpalang hapon sa atin po. Una mo